Magandang oras sa ating lahat. Narinig mo na ba o napuntahan ang mahiwagang lugar ng Piringan? Kung hindi pa, ay dapat mo itong malaman upang magkaroon ka ng kaalaman kung ano nga ba ang tunay na mayroon sa mahiwagang lugar na ito, sapagkat maraming mga maling pahayag ang ipinapalabas patungkol sa mahiwagang lugar na ito. Kilala ang Pilipinas na lugar ng mga engkantado. Noong panahon ng ating mga ninuno ay kasama na sa kanilang pamumuhay ang mga engkantado, at ang tanging daan nila upang makausap nila ito ay ang mga matataas na grupo ng kababaihan na tinatawag na babaylan. Ang mga babaylan ang tawag sa babaeng mga namumuno pagdating sa larangan ng espiritual. Noong unang panahon, bago pa sakupin ng mga dayuhan ang bansang Pilipinas, ang mga babaylan ang pinakasentro na personahe sa ating lipunang Pilipino pagdating sa larangan ng kalinangan, relihiyon at medisina. At ang mga babaylan din ang mga namumuno sa kabuuang mitolohiyang bayan. At bago sumabak sa labanan, ang mga makikisig na mandirigma kasama ang kanilang hari o tinatawag na raha ay nakikipag-ugnayan muna at humihingi ng basbas sa mga babaylan bago sila makipaglaban. Lingid sa kaalaman ng mga Pilipino na ang mga kaalaman ng mga babaylan ay galing sa mga engkantado, at dito magsisimula ang istoryang ito patungkol sa totoong kasaysayan ng lugar na kahit kailan ay hindi mo pa napupuntahan, sapagkat ito ay hindi nakikita sa mapa ng Pilipinas. Ngunit andito sa bansang Pilipinas ang kanyang lagusan patungo sa mahiwagang lugar na ito. Ang lugar na ito ay kilala sa tawag na Biringan. Ang Piringan ay isang lugar na mas maganda pa kesa sa kahit anong lugar o bansa na inyong nakita sa mundong ito. At sa lugar ding ito, advance ang mga teknolohiya at ang iba pang mga kagamitan. At kahit ang anumang bagay sa lugar na ito ay nakakamangha, maging ang kanilang malapalasyong mga tahanan ay nagniningning na parang diamante at napapalibutan ng mga ginto. Ang kanilang kapaligiran, itinampok din ng mga TV show ang lugar na ito, ngunit mali ang kanilang mga paratang sa nasabing lugar, sapagkat ginawa nilang kababalaghan at katatakutan ang mga kwento patungkol sa mga naninirahan dito. Marahil nagagalit ang mga naninirahan dito sapagkat mali ang mga kumakalat na kwento patungkol sa kanila. Kaya naman dito magsisimula ang totoong kwento ng hindi matagpuan na lugar ng Biringan. Hindi man nakikita ng mga ordinaryong tao, ang lugar na ito ay maraming nagnanais makarating sapagkat napakaganda ng mahiwagang lugar na ito. Kung nais mong malaman kung nasaan matatagpuan ang lugar na ito, ay baka pati ikaw ay mamangha o ilabutan, sapagkat ang buong lupain ng Pilipinas ay nasasakupan ng mahiwagang lugar na ito, sapagkat hindi lang nag-iisa ang Biringan, kundi tatlong syudad na mahihiwaga ang mayroon ang Pilipinas. Ito ang tatlong syudad na itinago ng lumikha sa mga tao. Isa na nga rito ang syudad ng Biringan, syudad ng Papan at syudad ng Araw. Itong tatlo ay nakatago sa mahiwagang lugar sa bansang Pilipinas. Ang mga naninirahan dito ay tinatawag na engkantado at engkantada. Ito ang tatlong syudad na itinago ng lumikha sa mga tao. Isa na rito ang Biringan City, Papan City at Araw City. Ang tunay na naninirahan dito ay ang tinatawag na engkantada at engkantado. Bagamat pinaniniwalaang naninirahan dito ang mga maligno, aswang at kung ano-anong masasamang lamang lupa sa mundo, sapagkat nahahati sa dalawa ang dalawang pangkat ng engkanto. Ang unang pangkat ay ang mga engkantado at engkantada na naninirahan sa tatlong syudad na ito. Ang pangalawang pangkat naman ay tinatawag na Kalakitnon, Kahuynon at iba pang uri na hindi nakikita ng mga ordinaryong tao na nabubuhay sa mundo. Ang pangalawang pangkat na ito ay hindi pa nakakapasok sa lugar na kung saan naroon ang Biringan City, sapagkat sila'y kabilang pa sa huhukuman ng Diyos kasama ng mga tao. At ang mga tinatawag na Dalakitnon, Gubanon, Kahuynon ay naninirahan sa gubat at sa mga malalaking puno tulad ng akasya, nara, balite at iba pang naglalakihang mga puno na ating nakikita sa mundo. At ang mga naninirahan naman sa tatlong nakatagong syudad ay hindi masasama, at masasabi kong sila ay mabuti. Ayon sa mga balita at mga kwento ay sila
sila daw ay nagpapakain ng itim na pagkain upang hindi na makabalik sa mundo ang mga tao. Pero lingid sa kaalaman ng mga tao na ang paratang na ito ay hindi totoo, sapagkat higpit na ipinagbabawal ang kulay na itim sa lugar na ito. Hindi basta-bastang nakakarating o nakakapasok sa mahiwagang syudad na ito ang isang tao kung hindi sila tinawag o pinahintulutan ng namamahala rito. Ang namamahala rito ay ang kataas-taasang engkantado at engkantada na nagngangalang Senyor Ignacio Coronado at si Apo Berhen Josepina Maria Sinukuan. Sila din ay naninirahan sa lupa at nakikipisan sa taong mga makasalanan. Noong unang panahon, bago pa tayo sakupin ng mga dayuhan, ay nagtuturo sila sa mga babaylan ng mga dasal at panggagamot upang makatulong sa mga tao. At nung dumating na ang mga dayuhan sa bansang Pilipinas, ay muli silang lumabas upang tulungan ang mga Pilipino. Nanirahan sa mga tao si Senyor Ignacio Coronado at nagpakilalang Apo Asyong at nagpatuloy siya ng pagtuturo ng mga kaalaman upang makaligtas ang ating mga ninuno. Sa panahong iyon, nagturo din siya ng mga dasal, orasyon at ang pagkuha ng mga bagay na makukuha sa kalikasan upang gamitin sa panggagamot, pati na rin ang paggawa ng mga anting-anting upang sa ganun ay hindi tablan ang mga Pilipino laban sa mga dayuhan. Pagkatapos ng kanyang pagtulong sa mga tao ay bumalik din siya sa engkantadong lugar na kung saan naroon ang tinagong syudad na mahiwaga dito sa Pilipinas. Hindi lang si Apo Asyong ang nagpakilala at nagpakita sa mga tao, kundi pati na rin si Apo Berhen Josepina Maria Sinukuan. Nagpakilala siya bilang Inang Consuelo, Carolina at Inang Dolores, Luz Biminda at iba pang mga pangalan ang kanyang ginamit. Nagpanggap siya bilang pulubi na may kaalaman, mayaman, maganda at pwede rin siyang maging bata at matanda at nagbibigay siya ng lihim na karunungan sa mga Pilipino. Pati na rin ang pagtuturo ng kabutihan at kaligtasan ay ibinahagi niya sa mga tao. Siguro'y isa ang inyong mga ninuno ang tinuruan nila. Kung mayroon man kayong mga lolo at lola na may kaalaman sa orasyon o panggagamot, mag-iwan kayo ng komento sa baba upang malaman ko na kabilang ang lolo at lola ninyo sa mga salin na karunungan na itinuro ng mga engkantado at engkantadang ito na nanirahan sa lupa kasama ng mga Pilipino. Balikan natin ang itim na pagkain na ipinapakain daw ng mga engkantado sa mga tao upang hindi na sila makabalik sa lupa. Kapag napadpad ang isang tao sa mahiwagang lugar na ito ay nangangahulugan lamang na isa siyang mabuting tao, sapagkat ang nakakapasok sa lagusan ng Biringan ay tanging may malilinis at mabubuting puso lamang, sapagkat sila ay pasok sa kwalifikasyon ng pagiging engkantado. Ang bilang ng isang araw sa mundo ng engkantadong lugar ay 1,000 taon. Kaya kung nagtagal ka man sa lugar na iyon at nakabalik ka sa mundo ng mga tao na kung akalain mong ikaw ay nanaginip lamang, sapagkat ang mahabang panahon sa kanila ay maiksing panahon lang sa atin. At kung makarating ka man sa lugar nila ay ikaw ay papipiliin kung nais mong manatili sa kanilang lugar upang hindi mo na maranasan ang paghihirap sa mundo ng mga tao, sapagkat sa kanilang lugar ay walang gutom at walang uhaw at wala ring dilim at kabiguan, at hindi ka na rin tatanda sa lugar na iyon, sapagkat pwede kang maging bata at pwede rin mag-anyong binata o dalaga sa lugar na iyon sa pamamagitan ng pagligo sa batis ng Olimpo de Sagrado. Sa palagay mo, kaibigan, nais mo bang manirahan sa lugar na iyon? Kung ano man ang iyong pasya ay pwede ka mag-comment sa comment section. Kung makarating ka man sa kanila ay hindi ka nila pipilitin dahil ikaw ay malaya sa lugar nila. Kung nais mo naman manatili at hindi na gustong bumalik sa mundo ng mga tao, ang tanging paraan upang ikaw ay magtagal doon at hindi na makabalik ay ang pagkain na mula sa pagkain ng mga engkantado. Ang kulay nito ay pula, hindi itim, sapagkat ang itim ay bawal sa lugar na iyon. Ang pulang pagkain na ito ay hinihain lamang sa mga engkantado at hindi para sa mga tao. Matatagpuan ang isang lagusan sa siyudad ng Biringan sa isla ng Samar, pagkat ang rehiyong 8 ay may kahulugan sa mga espiritual na success o sumisimbolo sa infinite number, at ang Samar naman ay may kahulugan sa mga engkantado na Samaritan, at ang sentro ng isla sa Samar ay Western Samar, at ang lagusang ito ay nasa gitna ng bayan ng Gandara at Pagsanghan, sapagkat ang sikreto ng lugar na ito ay may nagbabantay na 2 angheles, ang bayan ng San Jorge at ang bayan ng Santa Margarita, at ang lagusang ito ay pinaggigitnaan din ng 2 syudad sa isla ng Samar. Ito ang Calbayog City
City at Catbalogan City. Ang bayan ng Gandara ay may kahulugan din sa mga engkantado. Ang Gandara ay hinango sa salitang Gindara sa salitang Waray na may kahulugang dinala. Ang Gandara naman ay may kahulugan din maganda sa mga engkantado at ang buong kahulugan ay ang dala ng magandang dalaga. Ano nga ba ang ibig sabihin ng dala ng magandang dalaga? Ang dalaga nga ba ang nagdadala ng susi ng lagusang ito? At ayon sa itinuro ni Apo Josefina Maria Sinukuan sa katauhan ni Epifania Castillejos nang manirahan siya sa Arayat, Pampanga, ay ang magandang dalaga na ito ang may hawak ng susi ng engkantadong lugar na kilala sa tawag na Biringan City. At dito po magtatapos ang ating kwento. Ito po ang inyong lingkod, ang nagsasabing ito'y hindi haka-haka at hindi rin tugma-tugma at ito rin ay hindi gawa-gawa ng tao kundi galing mismo sa engkantado. Ito ang Bayang Pinili TV.